20,000 tao ang umayaw sa kanya sa entablado. At, alam mo, isang lalaki ang bumulong ng 5 salita na nagpanatili sa kanya na buhay. Noong Oktubre 16, 1972, sa Madison Square Garden, pumasok si Sinead O'Connor sa isang arena na hindi puno ng fans, kundi ng mga taong nagpasya na dapat siyang sirain. 2 linggo lang bago nito, pinunit niya ang litrato ni Pope John Paul II sa live television matapos kantahin ang War ni Bob Marley. Hindi ito pakulo. Nagpoprotesta siya laban sa pang-aabuso sa bata na itinatago sa loob ng simbahang Katoliko. Isang katotohanan na, sa totoo lang, hindi pa handang marinig ng mundo. Agad at sa totoo lang, matindi ang pagtutol. Mga banta ng kamatayan, mga pagbabawal sa radyo, pampublikong kahihiyan, mga kilalang tao na nanawagan ng karahasan laban sa kanya. Kinokondena siya ng simbahan. Ipinipinta siya ng media bilang may sakit sa pag-isip. Kaya nang umakyat siya sa entablado, hindi siya humarap sa isang grupo ng tao. Humarap siya sa isang nagkakagulong pulutong. Ipinakilala siya ni Kris Kristofferson. Nagsimula ang mga boo bago pa matapos ang kanyang pangalan. Isang pader ng poet, 20,000 tao ang sumisigaw para sirain siya. Sinubukan niyang kantahin ang nakaplanong kanta. Hindi niya nagawa, kaya gumawa siya ng mas matapang na bagay. Kinanta niya muli ang War, ang parehong kanta na naging dahilan ng kanyang pagpapako sa krus. Pumiyok ang kanyang boses, nanginginig ngunit hindi naputol. Sinasabi niya sa mga tao, hindi niyo ako tatahimikin. Nilamon ng puot ang arena. Huminto siya, nanginginig, at lumabas ng entablado na umiiyak. Sinalubong siya ni Kris Kristofferson sa gilid ng entablado, niyakap siya, at ibinulong ang tanging magagawa niya. Huwag mong hayaang sirain ka ng mga bastos. Sinabi niya. Sinabi niya kalaunan na ang 5 salitang iyon ang nagpanatili sa kanya na buhay sa loob ng maraming taon. Tinawag siyang baliw ng mundo. Ibinoykot siya ng industriya. Kinutya siya ng mga tao, binantaan siya, binura siya. Ngunit hindi siya mali, maaga lang siya. 10 taon ang lumipas bago ibunyag ng The Boston Globe ang katotohanan na isinakripisyo niya ang lahat para dito ang simbahang Katoliko ay nagtatago ng dekada ng sistematikong pang-abuso sa bata. Ang sinabi niya noong 1972 ay hindi konspirasyon. Ito ay katotohanan. Kaya, sa huli ay inamin ng mundo na tama siya. Ngunit, oo, huli na silang umamin para marinig niya ito. Pinarusahan si Sinead O'Connor sa pagsasabi ng katotohanan bago pa man may ibang maglakas loob. Alam mo, puno ang kasaysayan ng mga taong tulad niya, ang mga sinisira muna natin at pagkatapos ay ipinagdiriwang sa huli. Nakakatuwang katotohanan. Ang investigasyon na nagpatunay na tama si Sinead ay nanalo ng Pulitzer Prize at naging batayan pa ito para sa pelikulang Spotlight na nanalo ng Best Picture. Hindi nabuhay si Sinead para marinig ang mga paghingi ng tawad, ang mga pagpupugay, ang mga papuri. Namatay siya na alam na hindi siya pinatawad ng mundo sa pagsasabi ng bagay na pinasalamatan nila sa iba sa pagpapatunay. Ngunit isang lalaki ang malinaw na nakakita sa kanya sa sandaling pinakakailangan niya ito. Hindi bilang isang kontrabida, kundi bilang isang sasabi ng katotohanan na katayo mag-isa laban sa isang bagyo. At, alam mo, minsan, sapat na ang isang tao na tumatangging sumama sa nagkakagulong pulutong para mapanatili ang buhay ng isa pang tao. Huwag mong hayaang sirain ka ng mga bastos. 5 salita na mahalaga na ngayon, gaya ng sa gabing iyon. Ang mga hashtag para sa kwentong ito ay World Facts, Global History, Did You Know, Learn Something New, at Fact Feed. Ang aming mga pinagmulan ay kinabibilangan ng Nature Communications, AIS Japan, at Scientific American.